Hallelujah! Hallelujah! Magsayangan po tayo! Ang mga kaibigan, mga kapatid, lahat ng mga namimili ng prutas, namimili dito sa mga malengke, mga babae at lalaki, kami po'y bumabati ng magandang gabi sa inyo lahat. Malapit na po ang Kapaskuhan. Jesus Christ came to this world to give His life, not to take, but He gave His life. No? Mga kaibigan, lahat ng mga namimili, naglalakad, namimili ng mga ulam, namimili ng mga prutas, magandang gabi po sa inyo lahat. No? Ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapahayag. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay patuloy na ipinahayag. Ang Ebanghelyo po ni Kristo ang magliligtas sa bawat isang tao. Ang sabi sa Ephesians 1:13, sapagkat nakarinig kayo ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. At dahil dito tatatakan kayo ng banal na Espiritu Santo. Meron po panagtatak ang mga naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, ang banal na Espiritu Santo. No? Hindi tayo maliligtas sa any denomination, puro basura po lahat. Ang basura, no, pinag-sharing, ng denomination, religion, no? Para inigaw ang lahat ng tao. Ang ibinigay ni Kristo ay yan lamang, sabi ng Panginoon. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Hindi sinabi ang sino mang sumampalataya sa relihiyon. Sa denomination ay maliligtas. Ang mga pagliligtas sa iyo ay si Kristo. Jesus Christ alone to save you. Religion, denomination does not save you. Only Jesus Christ alone to save mankind. Napakaliwanag po yan. May mga talaga po sa inyan. No? Because we are in the global deception, global truth. Pandaigdigang panlilinlang, pandaigdigang panluloko. Sino ba ito ba? The denomination religion carrying the deception and fraud to this world. Marami nagsasabi na isang relihiyon na sila lang daw ang maliligtas. Ito ang INC Ignatius Manalo. Sila ang tunay na pupunta sa impyerno. Because the INC invented the own Jesus. Invento sila ng sarili nilang Jesus. No? They are invented the own Jesus. Ang tinuturo ng mga INC na Jesus ay hindi yung Jesus na tinuturo ng 12 apostol na tinuturo ng Biblia. Pinatanas ka, naliwanag na si Kristo ay Diyos. Ito pa kayo 1914 lang. Satanas, naliwanag na si Kristo ay Diyos. Ang sabi ni Satanas, kung ikaw ay Diyos, anak ng Diyos, gawin mong sinabay ang batong ito. Sabi ni Kristo, lumayo ka Satanas, lumayo ka Satanas. Nakulit sa Satanas, sabi niya kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. At tinitira ni Satanas dito na deity of our Lord Jesus Christ, ang pagka-Diyos ni Kristo. Sabi niya kung talagang ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ang sabi ng Biblia ay sasaluin ka. Ibig sabihin, saka na, kabisado niya ang Biblia. Even you memorize the Bible verse by verse, chapter by chapter, you cannot take. Kahit kabisado mo ang Biblia, hindi ka nakakasiguro. Nakasigilan siya, igtas ka. Even you memorize the Bible, you cannot. Mabiligtas kapag makapagliligtas sa'yo si Jesus naman. So, makulit siya Satanas. Sabi niya kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, ibibigay ko sa'yo ang sanlibutan ito na binigay sa akin. So, sinagot siya ni Jesus, Satanas,
Isa lamang ang sasambay mo, ang Panginoon mo at Diyos. Si Satanas naniwala na si Kristo ay Diyos tumayo. E punta kayang ILC na to, 1914 lang. They invented Lord Jesus. Yung Jesus na pinapaliwanag ng ILC, hindi yung Jesus na pinapaliwanag ng 12 apostol. Na maging kami. Ang pinapaliwanag namin na Jesus ay Diyos. The ILC is half-truth. Kalahating totoo, kalahating hindi. So, mga kapatiran, we are here in the global deception, global hope. Pandaigdigang panloloko, pandaigdigang panliling, carrying the denomination. Dala-dala ng mga denomination. Wala mga pagliligtas sa ating kundi si Jesus lamang ang tunay na mga pagsimulan. Nung panahon ni Noah, ganito maraming tao namimili. Nagpapagawa ng bahay. Nangarap si Noah ng 120 years. Walang naniwala sa kanya. Ang naligtas lang ang kanyang pamilya. Ang sabi ng isang pariseo kung kailan darating ang pangoko, sabi ng Panginoon, walang nakakaalam. Maging ang anak. Pero may mga sinyales. Ang tao, pagdating ng Panginoong Jesus, sabi niya, ang pagdating ng paghukom, may mga sinyales, ang tao ay nagpapakasal, nagpapagawa ng bahay, namimili. Ibig sabihin, nasa pangkaraniwang panahon tayo. Ang pagdating ni Jesus, nasa pangkaraniwan. Pangkaraniwan tayo. Parang isang magnanakaw ang pagdating ng paghukom. No, kaya mga kapatid, nagpapaalala kami sa iyo, hindi rito kayo magpaalala. No, to believe Lord Jesus Christ alone to save mankind. Walang ibang makapagliligtas sa tao kundi si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Repent. Repent. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Kung ikaw ay nambababae, nanlalalaki, naglalasing, adik, panahon na. Hindi ka makakapasok sa area ng Diyos pag ginagawa mo ang bagay na ito. Sa nakalagay ko sa Galatia 5:19 to 21. Sabi niya, binabalaan ko kayo. Kayong mga naglalasing, mga nalulyaw, magpakayapis, mga kismosa, naninira ng kapwa. Hindi kayo makakapasok sa area ng langit pag ginagawa niyo to. Hindi po ang tao nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ang Biblia. Binabalaan po lahat ng tao. Paano kung mamatay ka bukas? Nasa panahon ka ng kasalanan, nakakalunya ka, nakikapit ka, naninira ka ng kapwa mo, naglalasing ka. Paano ka pag namatay? Wala kang kaligtasan, impyerno ka. Kaya dirito kami yun. No? To remind every person, every people na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Salamat nakakapagtinda tayo. Huwag tayo magtinda dito na dati namili ako rito. Ang binili ko 1 kilo pagdating ko sa bahay. Iwan ko kung switch nila, naging kalahating kilo na. Huwag tayo manloloko ng timbangan. Dahil mananagot kayo sa Diyos. Pag nanloloko kayo ng timbangan, nandadaya kayo. Kitang-kita ng Diyos ang ginagawa nyo pag nandadaya kayo. Kumita nga kayo, pero ang Diyos kitang-kita kayo. Sabi ng awit, nakikita ko lahat ang ginagawa ng tao, lahat ng naririnig ko. Pag nandaya ka ng timbangan, nandaya ka sa customer ko, kitang-kita ng Diyos ang ginagawa natin. Walang narilingid sa Diyos. Ang lahat nakikita niya. Kaya kung nandadaya tayo sa mga customer natin, magbago na tayo. Dahil pag ikinamatay mo yan, wala kang kalig. Emperdo ka. Sa emperdo, hindi 100 taon. Hindi 1,000 taon. Hindi 1,000,000 taon. Hindi 1,000,000,000. Habang panahon kang pahirapan. Pahirapan ka. Yung katawan mo, vessel mo lang yan. Mamamatay yan, mabubulok yan, vessel mo lang yan. Yung katawan mo, vessel mo lang yan. Ang tunay na ikaw, yung kaluluwa mo, na iniligtas ni Kristo. Yung kaluluwa ay hindi namamatay. The soul. Basta everlasting. Ito ang everlasting ba? Magpawalang hanggan ang soul, ang kaluluwa natin. No? Kaya sabi ng Panginoon, repent! Magsisi tayo sa ating kasalanan. Dahil ang mapupunta sa impyerno, hindi yung katawan mo, mabubulok yan. Ang mapupunta sa impyerno, yung kaluluwa natin. No?
At sa impyerno, hindi isang libo, isang milyon. Habang panahon, kaya ngayong panang, kaya binigay niya kay sa isang buntong na anak na si Jesus. Makiligtas ka ako. Jesus Christ, the came to this world, not to take but to save his life. Being sacrifice, living sacrifice to save you, to redeem you. Ang mga kaibigan, mga kapatid, hindi habang panahon, may nagsasalita ng ganito. Simultaneously, no? Sabay-sabay may nangangaral sa Amerika, may nangangaral sa Canada. Ngayon, umaga sa Amerika may nangangaral doon. Sa Saudi, nag-Saudi ako. Umaga sa Saudi, nangangaral doon. Matagal ako sa Saudi. Nangangaral kami ng salita ng Diyos. Yung mga Saudian ay lihim na nananampalataya kay Kristo. Marami ng Muslim ang naniniwala kay Kristo. Napakarami na. Matagal ako sa Saudi. Marami ng Muslim na naniniwala kay Kristo. Kaya kailangan, because Jesus Christ alone to save you. Religion, denomination does not save mankind. Even you memorize the Bible chapter by chapter, verse by verse, does not guarantee that you are saved. Ang magkakapag-garantiya na ikaw ay maligtas, only Jesus Christ alone to save you, na nag-alay ng buhay. Ibinigay niya kay sa isa niyang buhay, banal. Nagpapako sa krus, inialay niya para sa iyo at para sa akin. No, sayang, pag hindi natin ito tinanggap. Paano kung bukas mamatay na ka na? Nasa pangalan niya ka, nagsusugal ka, naninira ka ng kapwa mo, nag-aadik ka, nagsasabo ka. This is the time to change your life. Repent! 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 Nag-record ang ibig sabihin ng repent. Metanoia. Change your mind. Ito ang ibig sabihin ng repent. Metanoia. Ibig sabihin change your mind. Baguhin mo ang isip mo. Magmula sa mga bisyo, magmula sa karasan, babaguhin mo to. Ito sabihin ng repent, change your mind, metanoia. Magbago ka ng isip. Ang ilalagay mo sa isip mo ay sa Jesus. Si Jesus lamang, focus in Jesus. No, mga kaibigan, mga kapatid, hindi habang panahon may nangangaral ng ito. Patitigilin kami ng Panginoon pag dumating na siya. No? Simultaneously, sabay-sabay may nangangaral sa India, sa Pakistan, sa Canada, sa Russia, sa Mexico, sa Amerika may nangangaral. Sabay-sabay yan na pinadadala ng Panginoon sa bawat lansangan, sa bawat palengke, to preach, to spread, disseminate the gospel of our Lord Jesus Christ. The gospel is the salvation of mankind. Sa nakalagay yan sa Ephesians 1:13, sapagkat kayo'y nakarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na ni Kristo na inyong ikaliligtas. At dahil nakarinig kayo ng Ebanghelyo ni Kristo, tatakaan kayo ng banal na Espiritu Santo. May tatakbo ka na ang tumanggap kay Kristo ng Ebanghelyo niya. Hindi po lahat na nagsisimba. Ako po isang pastor na 2017 nangangaral na ako na sa police station ko. Dinala ako sa Krame. Dinala ako sa PNP sa MPD dito sa police station ko. 2017 nangangaral na tayo dyan sa mga inmates. Yung mga inmates, puro Katoliko po yan. Lahat po na nakakulong. Pasensya na po. Pasensya na po. Si Alcantara, si Bryce Hernandez, yung mga congressman na magnanakaw sa Senado, sa Congress, puro Katoliko yan. Nagpakasal sa Katoliko. Nagpabinyag sa Katoliko. Meaning, hindi ang nagpapabanal sa'yo ang denomination mo. Yan si Bryce Hernandez. Nagpatalo na ng 150 million isang gabi lang. Katoliko yan. Si Alcantara, Katoliko yan. Yung mga magdanakaw sa Senado, sa Kongreso, Katoliko, hindi ko binabanatan dito. Ibig sabihin, hindi ang magpapabanal sa iyo, hindi yung denomination. Ang magpapabanal sa iyo ay si Jesus. Si Jesus. Si Jesus lang ang magpapabanal sa iyo. Walang denomination dito. Ikaw mismo, si Jesus, ang magpapabanal sa iyo. Kaya dito kami po to remind everybody, everyone of us, ipaalala sa inyo, may nagdiligtas, may nagbabago kung magulo buhay mo. Sawang-sawa ka na sa buhay, or sablay ang ginagawa mo. Wala kang tagumpay, not sablay.
Gusto mong magbago, gusto mong yung mga sablay mo, laging tayo, tanggapin mo si Kristo. No? Manalig ka kay Kristo, aayos ang buhay mo. Ako, gagawin mo ako yung yuko-yuko. No? Pero yung tinanggap ko si Kristo, nagbago buhay ko. Tinanggal ko ang pag-inom, tinanggal ko ang paninigarilyo, tinanggal ko ang pambababae lahat. Wala tinanggal sa akin ni Jesus. Naging sakristan pa ako rito sa Don Bosco. Naging yung kwel pa ako sa pundo. Ang tagal ko umaawit ka sa pundo. Bartes po ang schedule namin dyan, umaawit kami. Papuri sa Diyos, papuri sa... Inaawit ko yan. Di Martes, di Santo Niño. Pero hindi ako nagbago. Sapagkat ang nagbabago sa'yo, hindi denomination, hindi reliyon. Ang magbabago sa'yo, si Jesus. Si Jesus ang magtatanggal ng bisyo mo. Si Jesus ang magtatanggal ng mga pangangalunyan. Si Jesus ang magpapabago sa buhay mo. Repent! Nagsisi tayo. No? Lapit na dumating ang Panginoon, kabi-kabila ng araw sa India. Ang dami nangangaral sa Pakistan, sa Canada, sa Amerika, hinaharas yung mga katulad namin. Hinaharas. No? Masyadong malupit si Satanas sa aming mga nag-iibanghelyo. Pero hindi kayang pigilan, hindi kayang pigilan si Satanas. Even Lord Jesus Christ, hindi kami pipigilan. Itutulak pa kami ni Jesus to proclaim, to declare, to disseminate, to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. The gospel to save you. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tuloy tayo magbago sa ating mga kinalalagyan. Kung ano man kinalalagyan mo, magnanakaw ka, nangangalunya ka, nagsasabu ka, nag-aabi ka, si Jesus ang tatanggap sa'yo. Papaguhin ka ni Jesus. No? Ibigyan ka. Yung mga walang trabaho, lumapit kay Jesus. Yung mga gustong gumaling, lumapit kay Jesus. Yung mga broken family, babaguhin ka ni Jesus. Aayusin ng Diyos ang buhay mo. To all the broken family, to all the people who suffer in sickness and illness, lahat ng mga tao may mga sakit, may karamdaman, lumapit kay Jesus, pagagaling ka ni Jesus. Grabe ang sakit ko nun. Yung kalahati ng katawan ko ay inaantok, yung kalahati ng katawan ko ay hindi. Pinapawisan yung kalahati, hindi. Clear ang sagot ko. Lumapit ako sa Diyos, pinagaling ako. Nakarating pa ako sa PGF. Inakupiang kurpe ako, hindi ako gumaling. Ilang beses ako inakupang cure lahat ng medisina. Pati yung doktor sa PGF, hindi niya alam ang sakit ko. Pero nung lumapit kasi, kalahati ng katawan ko, pinapawisan. Kalahati ng katawan, hindi. Kalahati ng mata, inaanto, kalahati, hindi. Even the doctor, no? They did not know our sickness, our illness. Pero nung lumapit ako, pinagaling niya ako. Tinanggal niya ang sakit, karamdaman ko, binago niya ako. Tinanggal niya ang pambababae ko, tinanggal niya ang paglalasing ko. Lahat! Binago ko ni Jesus. Dinala ko ni Jesus dito sa Station 2, dinala ko ni Jesus sa MPD, dinala ko ni Jesus sa Clave, dinala ko ni Jesus sa mga barangay, dinala ko ni Jesus sa mga negosyante, dinala ko ni Jesus sa mga malalaking tao para mangaral. Pag ikaw ay binago ni Jesus, itataas ka niya, babaguhin ka niya, gagawin ka ng daluyan ng pagpapala, gagawin ka ng daluyan. Ang dami na namin pinagaling. Ang dami na namin pinalayas sa mga demonyo. May mga inaalihan na masasamang espiritu. Hinawakan lang namin, nagtakbuhan ng mga demonyo. Sapagkat sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananampalataya sa akin, sabi niya, no? Makapagpapagaling ka ng mga may sakit, hipuin mo lamang. Makapagpapalayas ka ng mga demonyo, hipuin mo lamang. Dami namin na exorcist. Pag hinawakan namin, nagtatakbo, lumulutang pa. Nung hinawakan namin, nangisay. Yan ang kapangyarihan na iniwan ni Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. No, sa Bulacan. Pero kaming ginamot dyan. No, nangisay, gumaling. Tumaya sa masamang espiritu. Hindi kayang gawin ng mga doktor to. Hindi kayang gawin ng science to. Ang kaya lang gumawa nito yung kay Kristo na nanampalataya kay Kristo. Sapagkat sabi niya sa Marcos 16, sa 16-18, ang sino mang sumampalataya, mahipon lamang ng mga kamay ay gagaling. Lalaya sa mga masasamang espiritu.
Ang sabi niya, baka inuman kayo ng lason, hindi kayo ang dami nang lumason sa amin. Nakarating na ako sa Masbate, sa Bicol. Ang dami ko nang pinuntahan. Nagtataka yung mga mangkukulam, bakit hindi kami namamatay? Hindi niya alam, yung Kristo mismo nasa amin, paano niya kami tatablan? Ang mga nanampalataya kay Kristo hindi tinatablan sa kulam. Yan ang kapangyarihan niya. Ano man sabi niya, makainom man kayo ng lason. Maaga, ilang beso na ako naagat ng aso. Hindi ba namamatay? Ako ilang beses na ako naagat ng aso, sabi niya. Any poisonous animal. Hindi ka maano. Yan ang kapangyarihan na sila na ang binabanggit ng Diyos. Hindi, magugulat ang mga doktor. No? Mga kaibigan, hindi lang kapangyarihan ang bibigay sa iyo pag natumanggap ko sa Kristo. Babaguhin niya ang buhay mo, ayusin niya ang buhay mo, dilinisin ka niya, gagawin ka niyang busilak sa kapunin. Ano sabi sa Isaiah 1:18? Ang sabi ng Panginoon, saka nakakita, tayo na may kasalanan, ang Diyos pa ang lumalapit sa atin. Saan yan? Sa Isaiah 1:18, sabi niya, hani kayo. Kung may Bible kayo, Isaiah 1:18, sabi niya, hani kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karumi at kakasalanan gagawin kitang busilak sa kabutihan. Dininisin kita. Walang hindi kayang gawin ng doktor yan. Hindi kayang gawin ng mga pastor, ng mga pari, hindi namin kayang gawin. Ang gagawa lang na maglilinis sa'yo, si Jesus, ang Diyos. Ang liwanag niya sa Isaiah 1:18. Ang sabi niya, gaano ka man karumi, kakasalanan, gaano ka man karumi, pumatay ka na maraming tao, marami kang kasalanan, sabi ng Panginoon, halika, gagawin kitang busilak sa kaputihan. Hindi kayang gawin ng doktor yan, hindi kayang ng any people. Ang may kayang gawin yan, ang Diyos, Jesus. Lilinisin ka, patatawarin ka, babaguhin ang buhay mo. Marami na nangyari. Nagtuturo po ako sa Bible School. Tagal ko nagtaro sa Bible School. May turunuan kami. Isang estudyante nakapatay ng kapamangkin ng Vice Mayor sa Bulacan. Ang napatay niya, eto adik to. Adik, nangaral siya minsan dyan. May dalaga siyang placard, nakikita nyo. Dati siyang adik, dati siyang puser. Nakaling siya sa Muntinlupa. Pero sa Muntinlupa, walang dumadalaw sa kanya. Eh, may nangangaral na pastor doon. Pumapasok pa lang sa kapilya, umiiyak na siya. Sabi niya, Panginoon, baguhin mo po ako. Ibibigay ko buhay mo, palayain mo po. Lumaya ang tao ngayon. Puser to. Nakapatay ng pamangkin ng isang vice mayor sa Bulacan. Pinalaya ng Panginoon. Ngayon, makikita nyo sa Quiapo. Minsan dyan siya nangangaral. May dala-dalang lakad. No? Binago ng Panginoon, nakatapos ng pag-aaral. Ang magbabago ng tao, paano ka man kasama? Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus. Just repent. Repent. And the restoration and the forgiveness of God will come upon you. Mag-repent lang tayo. Humingi tayo ng tawad. Magsisi tayo. At ang restoration, no? Ang pagbabago ng buhay mo ay darating. The key to change your life is to repent. Magsisi ka. Tanggapin mo si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, dyan na mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay mo. Pagpapalain ka niya. Ang broken family mo, ayusin ang mga sakit mo, pagagalingin. Ang problema mo sa buhay mo, ayusin ang Diyos. Walang ibang nag-restore ng mga buhay ng tao. Only Jesus. Walang ibang nagsasaayos ng buhay ng tao, kundi si Jesus lamang. Marami ng taong lumapit sa mga dalubhasa. No? Nagbigay ng advice. Nagtagumpay. Pero bandang huli, nag-fail din sila, umagsakrifis sila. Magtatagumpay ka sandali. Pero tungo ka sa faith, babagsak ka rin. Sapagkat ang linaw-linaw sa Biblia, si Jesus lamang ang pwede magbago ng buhay. Si Jesus lamang ang pwede magpabuti ng buhay. Kaya mga kaibigan, ako po, nakatapos po ako ng pag-aaral, pero nandito ako ngayon. Ang ganda yung trabaho ko, nag-Saudi ako, iniwan ko. Binuhos ko ang buhay ko sa Diyos. May 8 ang anak, lahat yan nakatapos. May engineer, may teacher, may IT. Nung ibinigay ko ang buhay ko sa Diyos, inayos ng Diyos, pinagtapos siya ng pag-aaral ng mga anak ko. Paano yan? May engineer, may teacher, may IT, may manager. Hindi ko kayang gawin yan ang gumawa niya ng Diyos. No? Hindi po kinakita. Hindi po kami basta-basta rito.
May doctorate po ako, may masteral po ako. Pero binigay ko ang buhay ko kayo sa Diyos. No? Kilala niyo po yung unang coach ng Golden State Warriors? Yung unang coach ng Golden State Warriors, ngayon po evangelist siya sa Amerika. Iniwan, coach pa rin siya pero iniwan niya, minsan nagpahayag siya ng salita ng Diyos. Hindi po sa kanto, sa kalagayan ng tao. Kapag ikaw ay inipon ng Diyos to proclaim, to declare, to spread, to disseminate the gospel of our Lord Jesus Christ para iligtas ang tao, walang ibang makapagliligtas sa tao kundi ang gospel. Ang gospel, ang Panginoong Yesus. So, winawasak, dinudurog natin dito yung mga global deception, global fraud na dala-dala ng denomination. They are invented the doctrine. Nag-invento sila ng mga doktrina. Pasensya na po yung 7 sacrament. Hindi mo makapagliligtas yan. Bingi po ako. Yung 7 sacrament, hindi mo makapagliligtas yan. Pasensya na po. Ang makapagliligtas sa tao ay si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Only Jesus Christ alone to save you. Only Jesus Christ alone to change your life. Only Jesus Christ to restore your broken family. Only Jesus Christ to heal your illness. To heal your sickness. Only Jesus Christ alone. Amen. Maraming salamat po. Manalangin po kayo. Nawa pagdating ng bahay nyo, manalangin kayo. Manalangin kayo. Sabihin nyo, Panginoon, humingi po ako ng tawad. Binubuksan ko ang puso. Tinatanggap ko kayo bilang hari sa tagapagligtas. Binabautis po ko yung lahat ng mga nakaparingin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, Lord Jesus Christ alone. Only Jesus. All glory, honor, praise, worship, power, thanksgiving, and greatness is yours. Is yours, Lord. Of our mankind. Amen. Amen. Amen.